I, Buntag Mindanao, would like to thank Dream Home Furniture Center for our furniture and fixtures. Mga kapamilya, niya na mga detalye sa ikaduhang ratsada sa News Patrol. Nag-amping na sa pagpangampanya ang kanhi Mayor sa Lupon, Davao Oriental aron dili na kini madagit pag-usab sa mga rebelding New People's Army. Ano ang report ni Vina Araneta? Sa ikatulong higayon, subling sulayan ni Arfran Quiñones ang mayora sa Lupon, Davao Oriental karong May 13, 2013 elections. Gikan kang incumbent Mayor Domingo Lim nga maoy nakapil din ni Quiñones nitong 27 elections. Pero ning higayon na, amping na nga nangampanya si Quiñones. Nitong miaging eleksyon, gidagit kini sa rebelding grupo. Kuyog ang 8 ka mga supporters ni ini. Diyang nangampanya kini sa sitio Kalatagan, Barangay Kalapagan, Lupon, Davao Oriental. Tungod sa giingong wala paghatag sa permito campaign sa New People's Army. Wala na ako moadto, masig maglikay na lang. Gamay man lang po ng sitio, something around 180. Agresibo og desidido sab kaayo nga modaog pagkamayor ang bagito og bag-ong salta sa politika. Ang 49 anyos nga si Paraluman Malaluan Hager. Dako ang iyang ambisyon alang sa Lupon kung kinibuligan nga modaog pagkamayor. Diin dako ang mahatag nga impluwensya sa iyang bana nga usa ka Swiss journalists aron mailan ang Lupon sa natad sa turismo. Kabag ni Malaluan Hager ang pastor sa Faith Tabernacle nga si Pastor Rick Alenton nga magpapili sab nga vice mayor. Especially as being in the leadership. So nakikita po natin when we are in the position, mas malaki pa ang magawa ng charts. Ang akong changes si Moon sa Lupon, kana laging naatay mahatag trabaho sa mga tao. Kaya mga tao diri makakita lang jud ka. Try to roam around Lupon, luot kay mga tao. Walay proper garbage disposal, walay drainage, walay kasilyas. Sila independent candidate Eva Laboris o incumbent Lupon Mayor Domingo Lim ang makaatbang pagkamayor nila Hager o Quiñones. Vina Araneta, ABS-CBN News. Nagpakita na sab sa ilang abilidad sa silent drill ang mga kadete sa Philippine Military Academy sa pagbisita dinhi sa Davao City. Gilipay sa mga sakop sa Gabay Laya PMA Class of 2016 ang mga Davaoenyo dihang nagpakita kini sa ilang abilidad sa gihimong silent drill kagahapon sa USEP Ground, isip kabahin sa Southern Cruz sa Philippine Military Academy. Lain-laing formation ang gihimo sa mga kadete, ingon man ang kaabtik sa gihimong rifle planting, passing of rifle ug ang throwing of rifles. Din makita ang proper coordination ug camaraderie sa matag kadete. Apan mas mibibo pag-ayo ang silent drill dihang misayaw ang mga kadete og Gangnam Style, Harlem Shake ug nagbudots pa. Wala sa pakyasa sa mga kadete ang pagpakilig sa mga kababainhan, labi na sa mga dalagita dihang nang hatag kini og mga rosas. Usa sa katuyuan nga makaagni kini ngadto sa mga buot mosulod sa PMA. Og mga kapamilya, mao kadto ang mga balitang naglangkob sa News Patrol. Mga kapamilya, daghang salamat. Mga kapamilya, karong nagkaduol na ang eleksyon, daganasab ang nagagawas na mga surveys kung asa ginapulsuhan ang mga botante kung kinsa ang ilang posibleng iboto karong eleksyon. Pero naay resolution nga gipagawas ang Commission on Elections nga nagasugo sa mga election survey firm nga isubmit ang mga names sa ilang mga subscribers. Sa 3-page and bank resolution, ginatagad og 3 days ang mga kumpanyang sama sa social weather stations kun SWS ug Pulse Asia para mag-submit sa ilang listahan. Kung di mo tuman, posible silang nga mag-atubang og kaso. Apil sa ginapasumite sa listahan sa mga subscribers ang mga survey nga ma-publish gikan February 12. Ginasiguro sab ni COMELEC Chairman
Sixto Brillantes nga mga impormasyon para lang sa exclusive nila nga gamit sa komisyon ug strictly confidential. Una nang mibalibad ang SWS ug Pulse Asia nga pangalanan ang ilang mga subscribers. Mga kapamilya, kung doon na mo'y nakitaan nga mga election irregularities, pwede ninyong kuha ng mga pictures, sila binakatong mga posters nga wala nakabutang sa common poster area. Kuha niyo picture and i-post niyo sa fan page sa Maayong Buntag Mindanao or kung dili baka pwede po ninyong isumbong direkta sa COMELEC pinaagi sa comelec.gov.ph or pwedeng i-tweet or i-post sa fan page sa bayan mo, ipatrol mo. Pero karon mga kapamilya, sayron sa nato ang mga cute Gyomi nga mga video nga gi-post sa atong mga kapamilya. Claude, Gyomi time na! Gyomi! Mura kailangan pag yun ako mag-practice akong Gyomi moves, Michelle. Pero anian na yun ang Gyomi video sa atong mga kapamilya via sa atong fanpage nga Maayong Buntag Mindanao Official. Let's watch this! Gyomi o Kiyomi, in English, cute person. Gipauso kini sa South Korean singer nga si Hari gamit ang mga cute hand movements sa pag-ihap. Ang internet meme nga Gyomi nahimong trending sa social media. Nga tungod sa kusog nga hatak niini sa mga netizens, nahimo kining viral dili lang sa Asia apan bisan sa tibuok kalibutan. Og dinhi sa Pilipinas, gipauso kini sa komedyante nga si Vice Ganda. Gyomi, Gyomi, Tungod sa public demand, nagbuhat sab ang rockstar princess na si Yeng Constantino og sariling version. Ug ang mga kapamilya nato sa umagang kay Ganda. Apan, syempre, wala sab nagpaulahi sa uso ang atong mga kapamilyang navowenyo ka Facebook. Sa gipahigayong promo sa Maayong Buntag Mindanao, way po ang nagpost sa ilang mga cute and original videos. Sama sa anime cosplayer nga si Angela Meho, nga gisuot pa ang iyang kitty costume. Ug ang 3 months old baby nga si Raquel Hementiza, nga pinakabata sa mga nag-Gyomi. Nakiususab sa pagpa-cute si IR Rose of Panabo. Si John Louis Londa sa iyang murag gitamad nga version sa Gyomi nga with sound effects pa. Pilisab na himong babag para kay Bon BKK nga siya ang iyang Gyomi version bisan naa siya sa nasod kay land. Apan si Anthony Francisco, winner sa iyang Macho Gyomi nga gihimong kalingawan pagbuhat ang video while naga-break sa trabaho. Okay, wala akong po sa kabaluan ng Gyomi diri sa Philippines, nag-trend diri. So ako po siyang gibuhat para if ever nga press ma-depress sila or monster, makita nila akong video, malingaw sila sa Gyomi. Si April Sunga, nga perminti nag-post og mga video, nahuna-hunaan sab nga i-post ang iyang uber cute Gyomi version nga napilian sab sa MBM. Wala mong ko ilingaw, tapos nakita man ako na nag-post ang MBM o gingani mo. So, ako lang pong gi-post akong video, kaya naman po ko yung video sa Gyomi. Ug as promised, ang duha ka mga napili nakadawat og 5 Ironman movie tickets. Ayan, congratulations kay April and kay Francisco, sila itong mga nakadaog sa ugima ka ticket sa screening unya sa Ironman 3. Congratulations! Dapat mag-practice na to, Claude. Sige, agyan po taga to ang version. Ayan, mga kapamilya, pasalamatan lang natin mga sponsors sa Maayong Buntag Mindanao. Ang Dream of Furnitures, thank you very much. Kay Florence Alejandro sa occasion sa Guwapo kayo, nindot kayo naman na set. Friendscape, thank you very much sa Mads sa suit naman quad every morning. And syempre, Pink and Gold Blooms Facial Inspired kay Dr. Denny Stan. Pero para sa ato ang Facebook, mga kapamilya, tagnaan na ninyo kung pila ang presyo sa atong price of the week. Ang ato ang pop-up toaster post na sa Maayong Buntag Mindanao Official. Dagan salamat lang sa Hairs and Nails. Dagan salamat po sa Kuzmas Dental Clinic kay Dr. Rovico Cito, Precioso Spa and Farmers Living Center, Metro Lifestyle Fitness Center, and Lady Bear. Thank you. Dagan salamat sab sa Gaisano Grand City Mall og sa Alan Alforga Salon og sa Hairs and Nails. And mga kapamilya, ay kalimti karon ng Saturday ang Dugong Kapamilya. Di na sa breeze mga magsugod alas 10 sa buntag, hantod alas 5 sa hapon. Mag-ato ta dito mag-donita og dugo para makatabang punta sa atong mga kapamilya nga nanginahanglan.
And syempre, on May 1, dili na to kalimtan ang Labor Day na job fair sa Dole and syempre sa ABS-CBN, di na sa SM Ecoland and also sa Gaisano Mall. And unyatangan nyo mga balita sa TV Patrol Southern Mindanao, mga news updates sa DXAB 1296. And for FM Music, paminaw lang mo sa MOR 101.1. Until tomorrow, mga pamilya, din nila sa inyong paboritang programa matagbuntag sa Mayong Buntag Mindanao!